May bagong loan app. Ang pangalan ay si Pera PH Tala Online. Sabi niya, nagpapahiram daw ng 95,000 pesos. Well, at least according sa screenshot niya, guys. Income and expenditure at fund glance. Ano ba to? Multiple categories for custom selection. Pero, alam niyo, kahit na ibang number yung gamitin niyo sa pag-apply, ma-approve kayo, guys. Tapos yung in-applyan, si Pera.ph, iba yung mag-a-approve. Kahit na ibang GCash yung gamitin nyo, pasok pa rin yung pera. So, ewan ko kung matutuwa kayo or matatawa sa online loan platform na tatalakayin natin sa video na to. If you want to stay informed, then keep watching. Welcome back to my channel. It's Ate Red here, your original utang queen. At kakaiba yung online loan platform na susubukan natin. Approve, guys. At natanggap ko kaagad sa GCash ko. Kahit na yung GCash ko, it's a different number kaysa ginamit ko sa pag-apply. Anyways, before we continue, kung bago pa kayo dito sa channel ko, hit the subscribe button and that bell notification button because I share whatever I can about loan platforms na mai-encounter nyo online. At kung nagsa-search kayo ng Tala sa iOS, baka ma-encounter nyo tong si Pera.ph dahil nilagay niya, sinama niya po yung Tala sa kanyang pangalan. At may developer ba na nilalagay yung buong pangalan? First time ko itong makakita. So, is it worth it? Huwag niyo munang i-download, guys. Meron ako mga i-share sa inyo. Nakakaloka talaga, guys. Please do take note that this video is based on my personal experience. Na-approve ako dito. Natanggap ko. If there's one word that I would use to describe this loan app, it's kakaloka. Diba nakwento ko na sa inyo dati na kapag ginagamit ko yung main phone number ko, which is andito po sa cellphone na to, hindi niya tinatanggap. Gamit ko po yung isa kong number na andun po sa kabilang phone. Walang pumasok na OTP doon sa kabilang phone. Pero ito, tingnan nyo, guys. Ayan. Hindi mo na kailangan hintayin yung text. Pag-click mo ng send OTP, lumalabas siya doon. Dapat okay yung memory nyo, guys, kasi makakalimutan. Pero pindutin nyo lang yung OTP, lalabas siya. Kaagad pasok ka na. Walang pumasok na OTP na text dun sa kabilang cellphone. Dun siya lumalabas. O, diba, kalok? Ikaw, Regina, Jan, Manalo. Ibang level ka rin, ha? So, may ratings and review dito yung talagang glaring. Yung mapapansin mo is, nag-download ako pero pag sign up ko, may details na ako kaagad. Oh, magic! So, hindi na tayo basta naniniwala sa mga loan app na nag-aalok na pwede mag-delete ng information, especially yung mga nawawala, tapos bumabalik. Mukhang hindi naman pala nadidelete yung information natin. Kaya ako sa inyo. Panoorin nyo ang video na ito bago kayo mag-submit ng information nyo dyan, ha? Humingi po siya ng location. Ask app not to track. Tapos cute siya. Mukhang pang-elementary itong app mo. Mabasin yung kanyang privacy policy. Feeling ko lang parang copy-paste to eh. Yung offer ay nanggagaling kay Peso Borrow. Tapos yung isa pa dito ay nanggagaling pa sa kay Pera Ease. So kung dating nakapag-apply na kayo sa Peso, Easy Borrow, or sa Pera Ease, baka andun na rin yung information yung pag di-download yun itong si Pera PH. But wait, teka lang, guys. Teka lang, may dudugtong pa ako. So ayan yung mga IDs na hinihingi niya. These are any of the following: driver's license, PRC, SSS, passport, postal ID, UMID, TIN, voter ID, national ID, pag-ibig, tsaka health card. So syempre, pipicturean mo yan. Nang dumating na ako sa dulo, alam nyo, ayan, lumabas po yung offer niya. Yung offer niya is 2,000 pesos na galing po kay Pera Ease. Imagine, Pera PH, pero yung may offer pala kay Pera Ease. Tapos, may service fee 800, yung matatanggap mo 1,200. Tapos, kung iti-take mo yan, syempre, hihingi po siya ng 5-star review. Wait, panoorin niyo to. Ang dami po ang dapat malaman, guys. So, kinonfirm ko, and while I was waiting na ma-approve ako ni Pera Ease, bumalik ako doon sa kanyang dashboard. Tagal kasi ng review niya doon sa kay Pera Ease. Sabi ko, wala na, ligwak na to. Tagal ng paghihintay ko na ma-approve dito kay Pera Ease, kinlik ko yung apply kay Peso Borrow. Pag-click ko, guys, ng apply kay Easy Borrow. Ayan. Humingi siya ng 5-star na rating, pero kinancel ko, hindi ako nagbigay ng rating sa kanya. May pumasok ka agad. 1,200 from Thrift Bank. Account ending, blah, 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 blah. Reference number. At nag-update yung app, si Easy Borrow is repayment na daw. So, may pumasok na loan. Yung in-applyan ko is Pera PH. Sinubo ko si Easy Borrow, pumasok po yung loan.
Approve agad kay Easy Borrow, pero may kaltas, 1,200. Binayaran ko kaagad, reviewing pa rin si Pera-Ease. So, nagluto muna ako ng tanghali, ng lunch namin. Mga hapon na guys, at nakita kong reject ako kay Pera-Ease. In-applyan ko una si Pera-Ease. Ang tagal po ng reviewing, lumabas si Easy Borrow, in-applyan ko si Easy Borrow, tanggap agad, 1,200. Pero syempre yung loan 2,000, yung binayaran ko 2,000. Ewan ko kung bet nyo, pero ayoko sa mga loan apps na kakalito. Mas ang gulo niya, bes, ang gulo niya. So mas gusto natin yung online loan platform na alam natin kung sino yung nagpapautang. Malay natin kung sino tong developer na to, ano bang ginagawa, paano ba niya hinahandle yung ating information, o hindi ko naman siguro pwedeng sabihin sinisiraan ko yung loan app because meron naman akong screenshots. No, sinishare ko dito is based on my personal experience. So, ito po, nakakaloka siya. Meron pa siyang pa-extend si Easy Borrow ha, pero babayaran mo yung interest. Pero in the end, babayaran mo pa rin yung loan amount. So, parang nakakawindang yung mga ganito, be. So, mga disbursement channels or mga payment channels na pwede dito is yung e-wallet. So, hindi po kailangan na yung e-wallet mo at yung number na ginamit mo sa pag-register ay may katugma kasi na-approve ako eh. Pero hindi ako na-approve dun sa first kong in-applyan, which is Pera-Ease. Yun ang ibigay yung bank details yung sa loan app na to. So, pagkatapos ko natanggap yung pera sa kay Easy Borrow, then binayaran ko na siya kaagad using Dragon Loans. Kaagad yun man natanggap yung payment. Pero ayoko nang umutang ulit, guys. So, hinintay ko na ma-reject ako dito kay Pera-Ease kasi hindi mo naman madidelete yung account while ongoing pa yung review process sa isang loan. Nung reject ako, tapos finish na yung loan ko sa kay Easy Borrow, saka ko napindot yung delete. Sa inyo yan kung gusto nyo magpatuloy. Pero para sa akin, ayoko sa mga loan app na nakakalito. Grabe siya. Although approve. Wala ako naka-encounter ng loan app na pagbigay mo ng ibang phone number, dun po lumalabas sa OTP yung OTP. Tapos itatype mo din doon. Tapos yung in-applyan mo is ganitong loan app, iba yung mag-a-approve. So, pero nasa inyo yung kung gusto nyo magpatuloy ha. Total yung parang mukhang dali naman siyang applyan guys. Pero yun lang talaga, malilito ka lang talaga. Hihingi po siya ng personal information like education, marital status, number of credit cards, email. Yung nilagay kong email, wala lang. Parang email na tinype-type ko lang at gmail.com. Gender, residential address, loan purpose, address. May mga company details ba? Ako, nag-a-approve. Na-approve ako sa isang platform niya doon na linagay ko unemployed. Ginawa ko to for the sake of trying. Kasi we want correct expectations about loan app. And I feel like mawawala naman to after a few days eh. And nilagay ko naman yung mga emergency contacts na nasa phone book ko kasi humingi po siya ng access sa phone book ko. And I have 45 contacts na even if yung nilagay ko ay 3. Eh, malay mo. Yaran ko po yung loan ko dun sa nag-approve, which is Easy Borrow. Reject po ako kay Pera-Ease. Yung in-applyan kong loan app is Pera-PH na nada-download sa iOS. So, para sa akin guys, ha, X po yung mga ganitong apps. Doon lang tayo sa legit. You can check this playlist. Ayan po. Because, whether yung ibang loan apps yan, legit na legit po. Kahit na hindi ako na-approve sa mga yun, pero alam kong legit sila. So, pero nasa inyo yan ha kung uutang kayo o hindi. Kasi yung pag-uutang po is a responsibility. Kahit na loko-loko yung loan app, pero obligation is obligation at mas maganda na meron tayong peace of mind. So, close my closure. So, yun lang guys, yung masashare ko sa loan app na to para may heads up kayo in case makita nyo mga ads sa social media or ma-encounter nyo sa pag-scroll. But this is all for now. I'll see you on my next vlog. Bye!